nagiging may-ari sa atin. Katulad ng ipinaliwanag mo, kuya. Bakit ba ang bata ay hindi siya natatakot? Sabi mo nga tinalo mo, inalimbawa mo nga yung 2 taon. No? Pag binigyan mo siya totoo yun hindi siya nagre-reklamo kakainin niya. Pero, kapag naubos na, ihingi siya uli sa'yo Di ba? Wala na yung galit wala na yung at saka, alam niya, lalo na kung ikaw, na ama ang nagbigay sa kanya, alam niyang bibigyan mo siya uli Ganun ang gusto ng Diyos sa atin. Kung ano ang ibinigay sa atin, dapat wala tayong reklamo. Huwag nating sabihin, bakit ito lang ang binigay ng Diyos sa akin hinihingi. Humingi tayo uli. Gayahin natin ang bata. Masiyahan tayo sa ibinibigay ng Diyos sa atin. Huwag natin siyang hanapan. At katulad ng sinabi mo, kuya, na may tiwala ang mga bata Hindi sila natatakot. No? Halimbawa, ito yung malimit kong sinasabi, kuya. Kung natatandaan mo, nasabi ko nga sa iyo noon, yung mga anak mo nung madaliit sila. Pagkasama mo sila, hindi sila natatakot magutom. Sapagkat kasama kanila wala silang inaalala sa kanilang buhay na magutom. Dahil alam nila kapag sila'y nagutom at humingi sa iyo, bibigyan at bibigyan mo sila. Ito ang gusto sa atin ng Panginoon. Na huwag tayong matakot dahil meron tayong amang nasa langit na handang magbigay sa atin. Hindi tayo dapat matakot kung anuman ang sasapitin natin sa araw ng bukas. Dahil kapag humingi tayo, bibigyan at bibigyan niya tayo ng sigurado. Wala lang tayong pananalig sa Kanya. Karamihan sa atin, natatakot sa Kanyang kinabukasan. Natatakot sa mga darating pang mga araw. Ito ang karamihan, lalo pag malaki na sila. Kuya, hindi nag-ahari ang Diyos sa atin kapag ganito ang ating iniisip. Tayong mismo ang nag-ahari sa ating sarili. Para bagang tayo ang magbibigay ng anumang bagay na ikasisiya ng ating katawan. Hindi pwede yun. Dapat kung anuman ang nasa atin, hingin natin sa Diyos. Patnubayan niya tayo sa ating buhay. Hingin natin sa Kanya kung anuman ang gusto natin. At katulad ng bata, may tiwala siya sa kanyang ama. Magtiwala tayo sa Diyos na kung kikilalanin lamang natin, kung pananaligan lamang natin, at kung may pananampalataya lamang tayo sa Kanya, hindi tayo magkukulang ng anumang bagay dito sa ating buhay sa mundong ito. Kaya maraming naghihirap. Kaya maraming tayong nakikitang nag-iikawas. Nagkukulang sila ng tiwala, ng pananalig, ng pagtawag sa Diyos. Kaya nga, kuya, sana matutunan nilang tumawag, matutunan nilang magtiwala, matutunan nilang magkaroon ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Amen. Magpapatuloy na kami ni Kuya Bert.
Maganda ho ang mga mensahe ng ating banal na aklat sa pamagitan ho ng ating Panginoon. Ang lalaking mayaman. Nang palis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat?" Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ay iyong ama at ina. "Guro," ang sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiling siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit ito'y hindi mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat. Kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng buhay o ng bahay at mga kapatid, ina, ama, anak, lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, may tatanggap ng makasandangit bayo sa buhay na ito ng mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming mahuli na magiging una." Diniretso ko na ho, Kuya Bert. Ang lalaking mayaman, dito ho'y yun hong, abay mahirap kung yung bandang gitna, yung mayayaman. Abay, paano ba yan? Sabihin, tingnan napakahirap mapabilang ng mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mga mayayaman ay salitang mga. Ibig sabihin, marami ho ito, Kuya Bert, na mayayaman. Ay meron naman hong mga mayayaman na talaga naman hong yung kanila rin naman kuwan dinodonate, marami nagdodonasyon, mga nadyadyaryo pa, kung saan-saan. Bigyan nga ho ninyo kami ron ng kuwan, kung bakit ho itong mayayaman ganun ho, sabi ng Panginoon. Unang-una, Kuya Min, bibigyan natin ng reflection itong mga unang mga talatang sinabi mo dahil hindi makakapos tayo sa oras Dahil napakaganda nitong tinuron mo ngayon, no? Pero kung ito hindi natin makakuha sa oras, sa susunod na atin po itong bibigyan ng importante. Pero titingnan natin, Kuya, no? Mayaman itong lalaki. No? Napakayaman niya. At kung titingnan mo rito, Kuya Mene, ang tinanong niya kung paano siya makakapunta sa langit magkakamit ng buhay di ba? Kuya, ang sagot ng Panginoon tinuran yung lahat, lalo tigit yung 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises. So, nandun lahat. Kung makikita mo, sabi niya simula pa lang ng pagkabata po, ay tinutupad ko na yan. So, kung makikita mo rito, Kuya Men, tinitigan siya ng Panginoon, ng kaaya-aya, ng maghiliw. Anong ibig sabihin nito, Kuya Men? Kapag palang tayo'y sumusunod at tumutupad sa utos ng Diyos,
laging nakatingin sa atin ang Panginoon na magiliw. So, kung makikita mo lamang siguro titigan ka lang ng Diyos ng ganito maligayang maligaya ka na